Pagdating sa pagpirma ng plano para sa building permit at para sa occupancy permit, floor plans, perspective, space planning, ito po ay trabaho ng sila po ang dapat pumirma dyan. Nagtaka nga ako kung bakit naging issue ito eh. Isang bagbati ng kapayapaan sa inyong lahat, mga kabayan. Aking ibigay lang po ang aking opinion relative dito sa lumabas na desisyon ng Supreme Court tungkol sa bangayan ng mga civil engineers at mga architects. Ako po ay isang civil engineer at hindi ko maikakailay sa inyo mga kabayan na nung ako ay nagpa-practice bilang isang civil engineer sa Pilipinas, gumawa ako ng architectural plans, mga floor plans, gumawa ako ng perspective dahil alam ko naman gumawa ng perspective. So, sabi ko kaya kong gumawa ng trabaho ng architect. At nung tingnan ko yung building permit form, application for building permit, nakalagay doon ang pwedeng pumirma is licensed architect or licensed civil engineer. So yun, ito ay tinake advantage ng mga civil engineer. Pwede pala akong pumirma sa mga architectural plans dahil pag ikaw ang gumawa ng plano, pag ang mga civil engineers na gumawa ng plano, sila ang pumipirma sa application forms at pinapayagan naman ito ng mga building officials. Maaring acceptable ito sa Pilipinas, 1970s, 1980s, dahil konti pa lang ang mga architects na nagpa-practice nung time na yon. Pero nung habang tumatagal mga kabayan, ay dumami na rin yung mga architects sa Pilipinas. I'm not sure if you can see that. Sa aking pong personal na opinion, noon pa man ito mga kabayan, napakaliwanag po yung distinction ng scope of work ng isang architect, isang civil engineer. Pagdating sa pagpirma ng plano para sa building permit at para sa occupancy permit, floor plans, perspective, space planning, at mga iba na related sa architectural features ng isang building, ito po ay trabaho ng architecture. Sila po ang dapat pumirma dyan. Pero pagdating naman po sa foundation plan, reinforcement, structural elements, of course, ang pipirma dito ay civil engineer or structural engineer at hindi naman po architect. So napakalinaw yung division ng trabaho. Nagtaka nga ako kung bakit naging issue ito eh. Dapat yung mga building officials mismo, dahil alam nila kung ano yung trabaho ng isang architect, alam nila yung isang trabaho ng civil engineer, dapat sila mismo ang nagsabi na ito ay dapat baguhin. Tama naman yung desisyon ng Supreme Court, which is overdue na decision. Dapat nangyari na ito mga 30 years ago, 40 years ago. At least properly defined. Alam natin kung sino yung responsible sa architectural plans. Patungkol naman sa mga civil, sa structural integrity ng building, ayun ay responsibility ng mga civil structural engineer. Yun ang aking opinion sa bagay nito. Just do your jobs! Just do your jobs! Tapos na po ang pagtatalo ng civil engineer at saka architects. Marami tayong trabaho sa mga civil engineers. Hindi po tayo nauubusan ng trabaho. Kaya bilang isang civil engineer mga kabayan, ay hindi na po tayo makipag-agawan sa trabaho ng mga architects. Sa aking mga kasamang mga civil engineers, architects, tayo po ay magtulungan para sa ikauunlad ng ating mga profession. That's what I'm talking about. Hanggang sa muli mga kabayan, abangan po ang susunod na mga videos. Salamat po.